Pag-usapan po natin ngayon itong mga bayarang DDS vlogger mo. Bigyan na po natin ng reaction yung ibang topic natin. Ayan na, sa hindi pa nakapag-like, share, subscribe, kalimbangin nyo na po yan. Okay? Para naman po, maging updated po kayo sa lahat ng mga uploads natin. Ayan na. So, next topic po tayo. Ayan. Aha, sino ba yung isusunod natin? O, dito tayo. O, bigyan natin ng reaction tong, kasi itong si Tulfo mga pre, ay naano ngayon, nasasangkot sa mga chika babes issue. Okay? So, panoorin natin to mga pre, itong balitang ito. Sino yung may issue sa pamilya, siya lang ang magsasalita. Kasi siya ang may karapatan magsalita, siya yung nadadawit. Hindi yung nakikiangkas ka lang, nakikisakay ka. Gusto mong sumakay sa pangalan, dahil kapangalan mo, kaapelyido mo, Tulfo ka rin, pero tayo ka muna. Kami po nagsasabi noon pa man, nahihiya na po kami sa pinagagawa ng isang kapatid po namin. Kaiba po kami, magkaibang larangan po namin. Ako po yung nandito ngayon, napapanood nyo. At marami pa po kayo mapapanood sa mga advocacy at nilalaban po namin. Kung ano yung tama, yun pong papairal natin. Kami po sa Bitag, hindi po namin kinukonsente yung mga gawaing mali. Na again, hindi ko sinasabing mali po yung kapatid ko at guilty po siya. Hindi po. Isa lang po ang pamantay ng Bitag. Ang mali ay mali. Kung totoo man, kasi hanggat hindi natin Kasi, ang binabanatan niya dito, itong si Montulfo. Kasi ang sabi ni Montulfo mga pre, ang sal-in kasi ni Rapi Tulfo, 1 billion. Okay, ako yung humahanga naman sa ginagawa ni Rapi Tulfo sa kanyang programa. Okay? Wala naman tayong question doon. Okay? Pero napapag-usapan natin to ngayon dahil may mga lumalabas na issue na di umano yung tinutukoy nung babae na yon, na ano yata yun, yung babae na nakalimutan ko yung pangalan 'di ba? Na si Rapi Tulfo daw po, Senator Rapi Tulfo. So, siya daw po yung tinutukoy. At ngayon, sumagot naman itong si Montulfo. Ang sabi niya, ano naman, kung nang babae yung kapatid ko. Total, yung sali naman niya, umaabot ng ng bilyon. 'Di ba? Pero, bilyon nga. Senador ka 'Di ba? Senador ka Oh. Pangit pa rin, kung totoo man na si Senator Rapi Tulfo yun, pangit pa rin sa isang senador na malalaman ng publiko na ganun ka pala. Lalo na sa programa mo, puro pagtulong sa mga babaeng inabuso ng asawa, inabuso ng lalaki, inabuso ng babae, 'di ba? Lalo na't pangit 'yun kasi yun yung programa mo pagtulong dun Tapos malaman-laman ng publiko na ganun ka pala. Hindi ko naman sinasabing guilty nga po itong si Senator Rapi Tulfo. Okay? Kaya nga lang, may issue na lumalabas na ganun. Okay? Pero may punto din itong si Montulfo. Ano ngayon kung mambabae? Ano ngayon kung mambabae? Yung sal-in naman, bilyon. At least transparent. Tama naman, di ba? May punto. So, kanya-kanya sila dito, may punto mga pre. Pero para sa akin, kung totoo mang si Senator Rapi Tulfo to, pangit po para sa akin. Hindi maganda. Di ba? Hindi maganda na ang isang tumutulong sa mga wasak na pamilya tapos ganyan ka pala. Malalaman namin na ganyan ka pala. 'Di ba? So kung totoo, pero hindi pa naman po confirm kung siya talaga yun o hindi. Okay? And bago tayo magtuloy-tuloy, huwag kalimutan mag-like, share, subscribe para naman po maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. So tuloy na po natin 'to mga pre. pakinggan yung panig ng taong ayaw magsalita o hindi nagsasalita o wala siyang pakialam magsalita, ang konsekwensya ay sa kanya. Your choice, your consequence kasi ayaw mo magsalita at may karapatan ka wag magsalita kung totoo man o hindi or baliwalain mo, pasinungalingan mo o patotohanan mo o aamin ka o hindi, mga tuwiran ka hanggat gusto mo. Hindi po yun. Diretso na po ako. Nadadawit pong isang kapatid ko. Mahal ko rin naman mga kapatid ko Bagamat kuminsan nakikita nyo, nagsasalita ako dito, hindi dahil sinusuka ko, hindi magkaiba lang po siguro yung aming mga dahil ikaw nasa larangan, yan ang trabaho mo ako. Pwede rin akong pintasan, pwede rin po akong pagsabihan. Yung pong isa sa mga kapatid magsasalita para doon sa kapatid na hindi naman siya designated spokesperson. Nagets nyo? Kung ako man po o magkakaroon ng issue, ako lang po ang magsasalita, hindi po pwedeng kapatid ko makialam sa akin. Alam mo naman si Montulfo, lading kwenta Yung alam mo yung sawsawero. Nakikisawsaw, 'di ba? Nakikisawsaw po siya. Dapat yung magsasalita lang yan. Ang magkaklaro niyan ay si Rapi Tulfo. Kasi kung ganyan yung komento mo, Montulfo, tapos hindi pala totoo yun, ang masisira dyan yung dinidepensahan mo. Kasi ang dating sa mga tao dyan, totoo. 'Di ba? Kasi yan, sabi mo, ano ngayon kung mababae. 'Di ba? So, iba yung dating Iba yung dating sa publiko paano
paano kung hindi pala totoo? O, di ba? Kasi hindi porket sinabi nung babae na yun, maniniwala na agad tayo. So, kailangan imbestigahan yan. Kailangan ng investigasyon. Di ba? Mahirap kasi, babae yun, nagsasalita. Maniniwala na agad tayo. Siyempre, pag galit ka kay Rapi Tulfo, totoo yun. Medyo tagilid si Rapi Tulfo dito. Kung titingnan natin yung sitwasyon. Di ba? At hindi po pwede yung kuya kung magsasalita. Kasi susoplahin ko. Ba't ka nagsasalita? Sino nabigay sa'yo ng karapatan magsalita? Bakit? Masangkatar ba mga tanga ba kami? Kuya Mon? Na ikaw nagsasalita? Gusto mo magpa-epal? Ang point Paypal ka pala, Montulfo eh. ko rito, let the guy speak kung siya may issue. Kung ako po may issue, ako lang po magsasalita. Hindi ko po pwedeng sabihin, o ikaw kuya, o ikaw magsalita sa'yo, o ikaw magsalita sa'yo, senador, ikaw, senador. Hindi po pwede, ako lang. Kung ako yung may issue, ako yung masasagot. Ako nadadawit, ako yung magtutuwid. Ako magpapaliwanag kung kinakailan ko magpaliwanag. Kung ayaw ko, di po pwede. Kung mananahimik ako, karapatan ko manahimik. Kung magsasalita ako, karapatan ko rin marinig ang panig at iwituwid o mali. Whether totoo hindi, pasinungalingin mo hindi, or baliwalain mo, karapatan yan. Pero pag ang isang umentra, nakiangkas, nakisawsaw, nakisakay, na iba-iba na po ang buhay namin mga magkakapatid. Hindi na po kami mga bata na pwedeng makialam ang isang kuyang matanda. Kaknit sa kami. Matatanda na po kami. Para tuloy ang ginagawa rito. Para kami isang katarbang mga paslit. Kaya para sa akin po siguro, alam niyo, pag isang kapatid namin na nagsasalita, na hindi naman siya opisyal para magsalita, hindi siya binigyan ng, well, sabihin natin na pahintulot na magsalita. Mabuti sana kung sinabi ng kapatid namin si Rafi, o sige, magsalita ka man para sa akin. Okay lang yun, at least pinabayaan mo. Pero kung yung kusa kang loob, nagsalita, hindi naman kayo naninirahan sa isang bahay, magkaiba naman ang buhay. Bakit ka nakikialam? At bakit ka nagsasalita? Para tuloy ang dating kasi, kuyang, konsentidor ka. Konsentidor ka sa mga gawaing mali. Yun ba yun? Tapos bibigyan mo pa ng dahilan? So, ang sinasabi dito ni Bitag, huwag mong kukonsintihin yung mali. Di ba? Kasi si Tulfo, hindi naman po Diyos yan eh. Si Rapi Tulfo. Nagkakamali din po yan. Siyempre, normal yan sa mga lalaki. Di ba? Na maghahanap. Lalo na't may mga pera ka naman, mayaman ka. Maghanap ka talaga. Di ba? Normal yun sa mga lalaki. Pero depende pa rin sa lalaki. Okay? Pero hindi po lahat. Diba? So, yun yun. Yun yung, lahat naman po sila may punto. Diba? May punto po sila lahat. Kaya nga lang, para sa akin, inuulit ko, paano pag hindi pala totoo? Tapos nakapagbitaw na si Montulfo ng ganyang depensa kay Rapi Tulfo. Kasi maniniwala agad yung tao, yung ganun pala, ganun ka pala. Ang mali ay tama, okay lang ang babae, wag lang ng lalaki. Anong ibig sabihin noon? Kung gawain mo, at estilo mo yan, magwala ka hanggat gusto mo, huwag mo kaming idamay, huwag mo kaming isama doon sa ipagtatanggol mo dahil hindi ka tagapagtanggol namin. Marunong kami magtanggol. Supalpal. Sometimes just shut up and then mind your own business. Hindi na pinag-uusapan dito dahil hindi na kami mga paslit, kami magkakapatid, whether yung dalawang senador o ako. Lalo na ako, iba ako, nagsasalita ako. Kaya ikaw, kuya, shut up. Magtanim ka na ng kamote sa bukid, nandoon ka na lang, magretiro ka na, the sun's going down, and then gracefully grow old. Pero ito yung masakit sa magkakapatid, yung hindi sila hindi sila nagkakasundo. Alam mo, mas masarap pa rin sa magkakapatid yung yung nagkakasundo-sundo kayo. Pero hindi ko alam anong ugat ng awayan nila, no? Pag ang publiko walang pakialam sa takbo ng ating gobyerno, maraming mangyayari. Partikular doon sa sinasabing mga proyekto, programa. M. Suzuki, shoutout po Ma'am Anita Subido. At syempre sa lahat na nandito, Rangkudi, shoutout po. Aktibidades ng pamahalaan na pinupondohan. Itong public participation, gising. Pupukawin ko po kayo kung ano po yung dapat nating gawin na lagi tayong gising, dilat yung mata natin pagdating sa mga budget preparations or national expenditure program ng ating pamahalaan or budget ng pamahalaan, national budget, dapat nakatingin tayo dahil may public participation. Yung Bicameral Committee, Senado at Kongreso, nag-uusap na sila dyan. Ito yung sinasabi natin na sa ibaba muna yan. Kung ito yung programa ng gobyerno, pag naghanda sila ng national expenditure program, binababa muna doon sa lokal. Pagdating sa lokal, provincial level, and then sa region, and then papasok doon sa mga departamento ng pamahalaan, iba't ibang departamento tulad ng DPWH, DOH, DA, at iba pang mga departamentong may mga nila na pondo para doon sa sinasabing mga aktibidades programa at proyekto para doon sa kanilang mga lugar. So mga tao dapat nagbabantay. Pagdating po dyan sa mga aprobahan na ito yung mga proyekto, ito yung mga budget natin, babalik sa DBM, Department of Budget and Management. Ngayon, titingnan kung sumobra ba or kakapusin or may gagawin pa po. Tapos magkakaroon ng congressional hearing. Siyempre, magpapatawag sila ngayon, ganitong budget mo. Problema rito, kung instead of just simply to check, ginagawa po ng ibang mga kongresista po natin, parang tinatawag, pahirapan, ang dagay, may budget ka. Ayan, para lang naman sa akin mga pre, no? Hindi rin pwede tayong maniwala dun agad sa babae. Kailangan kasi natin ng ebidensya eh. Kasi hindi naman din sinabi ng babae yung totoong pangalan, di ba? Pero syempre, yung mga Pilipino, no?
aalamin at aalamin nila yon kung kanino yung unang pangalan na yon, sino, ano yung kasunod, di ba? So, ang nakita ng taong bayan, si Rapi Tulfo. Di ba? Pero ang tanong, totoo kaya ito o hindi? Yun yung question. Yun yung katanungan. Okay? Oh, yun po yung katanungan. Eh, kaya nga lang, biglang dumepensa itong si Montulfo. Diba? Kupal din yan eh. Alam naman natin na kupal yan si Montulfo. Eh, pati nga si PBBM, binabanatan yun. Diba? Basta sausaw lang ng sausaw, hindi po nag-iisip kung ano yung makakabuti sa kapatid. Diba? Kapatid mo yan, dapat nag-iisip ka kung ano yung makakabuti para sa kanya. Diba? So, anyway, kayo, anong reaction nyo dito sa video ito mga pre? And comment down below para naman po maano natin, no? Mabasa natin yung inyong reaction dito sa ating video ngayon. Ayan.